Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Ricardo Villaflor ang pinakatanyag na binata sa bansa. Bilang nangungulang bachelor, ayaw niyang mag-asawa o magpatali. Siya ang CEO ng Villaflor Corporation. Meron siyang pera, itsura at katanyagan. Lahat. Nagkakandara pa ang mga babae para makasama siya, ngunit dahil sa kanyang ugali, walang nangangahas na kumalaban sa kanya. Kilala siya sa kanyang pagiging mayabang at mga problemang walang inuurungan. Sa mundo ng negosyo, kilala siya sa kanyang nangingibabaw na paraan. Tinatawag siya ng kanyang mga empleyado na workaholic devil sa likod ng kanyang mga nakamit. Masaya siya sa kanyang buhay hanggang sa mapansin ng kanyang mga mata si Luna, ang kanyang bagong PA. Luna Crisostomo, isang simple ngunit magandang dalaga. 15 taon nang nakakaraan na aksidente ang kanyang ama at naparilisa. Matapos ito, nakita ni Luna ang kanyang ina na hirap sa iba't ibang trabaho para pambili ng gamot ng kanyang ama at ng kanilang mga pangangailangan. Nang makapagtapos siya, nagsimula siyang maghanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang ina. Ang hangin sa loob ng Villaflor Corporation ay laging tila yelo, malamig, formal at may bahid ng tahimik na takot. Para sa daan-daang empleyado na nagtatrabaho sa gusaling to, ang bawat hakbang sa makintab na sahig na marmol ay katumbas ng paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Isang maling galaw, isang simpleng pagkakamali sa dokumento at maaaring maglaho ang iyong trabaho sa isang iglap. At sa pinakataas na tuktok ng yelong yon, nagahari ang nag-iisang lalaking kinatatakutan ng lahat, si Ricardo Villaflor. Sa edad na 32, si Ricardo ay ang nag-iisang tagapagmana at CEO ng pinakamalaking konglomerado sa buong bansa. Taglay ang mukha ng isang Diyos-Diyosan, matutulis ang panga, matalim ang titig na parang bumulusok na agila at may tindig na naguutos ng agarang paggalang. Walang sino mang naglalakas loob tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Lahat yumuyuko kapag dumadaan siya. Sa likod ng kanyang mga milyon-milyong negosyo at sunod-sunod na tagumpay, binansagan siya ng kanyang mga tauhan at kakompetensya bilang workaholic devil. Isang nilalang na walang kilalang emosyon kundi ang tagumpay, kapangyarihan at perpektong sistema. Para sa kanya, ang emosyon ay kahinaan at ang kahinaan ay kamatayan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa isang maulang umaga sa lungsod ng Makati, ang tahimik at kontroladong mundo ng CEO ay malapit ng pasukin ng isang simpleng babae na magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Si Luna Crisostomo ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa malawak na lobby ng Villaflor Corporation. Suot ang kanyang pinakamagandang formal na damit, isang simpleng itim na palda na abot tuhod at malinis na puting blusa na pinlansya ng maayos. Pilit niyang pinapakalma ang mabilis at marahas na kabog ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinipilit pigilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. 15 taon nang nakararaan ang pamilya nila dumanas na isang trahedya na tuluyang sumira sa kanilang magandang buhay. Naaksidente ang kanyang ama at tuluyang naparilisa, nawala ng kakayahang kumilos at magsalita ng maayos. Mula sa araw na iyon, nasaksihan ni Luna ang kanyang ina na halos magpakamatay sa pag-iigib ng lakas, lumuluha habang nagtatrabaho sa iba't ibang racket araw-araw mula sa pagiging labandera hanggang sa pagtitinda sa lansangan para lang may maibang tusto sa kanilang pagkain at sa napakamahal na gamot ng ama. Nang makapagtapos si Luna sa kolehiyo, sa kabila ng kakapusan sa buhay, baon niyang isang matibay na pangako, ang iahon sa putik ang kanyang pamilya, at ang unang hakbang para matupad ang pangarap na yon ay ang magtagumpay sa trabahong to bilang personal assistant ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Kaya ko to, bulong niya sa kanyang sarili habang mahigpit na hinahawakan ang hawakan ng kanyang lumang itim na bag. Para kay nanay at tatay,
Nang sumakay siya sa pribadong elevator patungo sa ika-50 palapag, ang eksklusibong teritoryo ng opisina ng CEO, ang katahimikan sa loob, lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang bumukas sa mga pintuan ng elevator, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Ang kanyang desk ay matatagpuan sa labas ng napakalaking double door ng opisina ng CEO. Agad siyang sinalubong ng naunang sekretarya, mukhang pagod at balisa. "Ikaw ba ang bagong PA?" Tanong ng babae na may halong awa sa boses. "Mag-ingat ka, masungit ang boss natin ngayon, walang tulog, buong magdamag dahil sa merger sa Singapore." Bago pa man makatugon si Luna, biglang bumukas ang mabigat na pintuan ng opisina. Isang boses ang malamig, baritono at parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng buong palapag ang umalingaw-ngaw. "Luna Crisostomo?" Napalingon si Luna. Doon niya nakita si Ricardo. Nakatayo ito sa bukana ng kanyang silid, nakabukas sa ilang butones ng kanyang mamahaling puting polo at nakasabit ang itim na Amerikana sa isa nitong balikat. Ang mga mata nitong kulay abo direktang tumitig sa kanya. Tila sinusukat bawat pulgada ng kanyang pagkatao mula ulo hanggang paa. Walang ngiti, walang pagbati. Ang tanging naroroon ay ang nagbabantang otoridad. "Opo, sir. Ako po." Nauutal ngunit pilit na magiging matatag na sagot ni Luna habang bahagyang gumuyuko bilang paggalang. Humakbang si Ricardo papalapit sa kanya. Ang bawat yabag ng sapatos ito sa marmol na sahig ay parang tunog ng kapahamakan. Nang tumigil to sa harapan niya, naramdaman ni Luna ang init at ang matinding presensya ng lalaki. Naamoy niya ang mamahaling timpla ng pabango nito na hinaluan ng matapang na amoy ng itim na kape. "Ayoko sa mga taong mabagal kumilos, Luna," malamig na sabi ni Ricardo. Ang mga matay hindi inaalis sa mukha niya. "Ayoko sa mga tangang nagkakamali sa simpleng pagpa-file lang ng dokumento. At higit sa lahat, hindi ko palalampasin ang sino mang umiiyak o nagpapakita ng emosyon sa oras ng trabaho. Kung di mo kayang sabayan ang init ng bilis ng mundong ginagalawan ko, mas mabuting umuwi ka ngayon pa lamang bago pa kita paalisin ng may kahihiyan." Sa halip na umurong sa takot, tumitig si Luna ng diretso sa mga mata ng CEO. Bagamat nanginginig ang kanyang sikmura, nag-alab isang matinding determinasyon sa kanyang dibdib. Hindi siya naghirap ng 13 taon para lang mapaalis ng isang mayabang na lalaki sa unang araw pa lamang. "Hindi po ako nandito para umiyak, sir," matatag na sagot ni Luna. Sapat na para marinig ng buong palapag. "Nandito po ako para magtrabaho at patunayan ko po sa inyo na hindi kayo nagkamali sa pagpili ninyo sa akin." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Natigilan si Ricardo. Sa loob ng maraming taon ng pagiging hari ng kumpanyang ito, sanay siya na makita ang mga taong nanginginig, yumuyuko at umiiyak sa harapan niya. Wala pang sino mang tumingin sa kanya nang may gayong tapang at apoy sa kanyang mga mata. Isang malamig at sarkastikong ngiti ang sumilip sa labi ng CEO. Isang ngiting nagbababala na ang laro ay nagsimula na at wala nang urungan pa ito. "Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang tapang na yan, Mrs. Crisostomo," bulong ni Ricardo bago tumalikod at muling pumasok sa kanyang silid. Marahas na isinara ang pinto ng kanyang likuran. Isang linggong opisyal na pahinga ni Luna mula sa mabigat na sistema ng Villaflor Corporation. Ngunit sa halip na gamitin ang araw na to para sa sarili at pagtulog, pinili niyang magsuot ng kanyang pinakamagandang damit na mukhang desente at nagtungo sa isang liblib at tahimik na rehabilitation clinic sa labasan ng lungsod ng Maynila. Ang lugar na to ang naging pangalawang tahanan ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Isang pasilidad na pinatatakbo ng mga madre kung saan ang amoy ng antiseptiko, pinakulo ang dahon at lumang gamot ay sumasalamin sa hirap ng kanilang buhay. Pagpasok sa maliit na silid, nakita niya ang kanyang ama na si Mang Eduardo. Nakaupo ito ng tuwid sa isang lumang wheelchair. Nakatitig ng blanko sa maliit na bintana kung saan pumapasok ang mahinang sinag ng araw. Ang mga kamay nito ay nanginginig at ang muka ay inikutan na ng panahon at matinding pasakit.
Tay, kamusta po kayo? Mahinang tanong ni Luna habang lumalapit, sabay luhod sa harap ng ama at hinaplos ang nanginginig nitong mga kamay. Walang sagot. Paulit-ulit na lamang ganong eksena sa bawat pagbisita niya. Ngunit hindi kailanman nawala ng pag-asa si Luna na isang araw maririnig niya ulit ang boses nito. Kasunod niyang pumasok ang inang si Aling Elena. May dalawang palangganan ng maligamgam na tubig at tuwalya. Habang pinupunasan ng ina ang mukha ng ama, malalim ang buntong hininga nito, binalingan si Luna. Anak, nag-aalala ako sa iyo, panimula ng ina, bakas ang labis na takot sa mga mata. Mag-ingat ka ng gusto sa pinasok mong trabaho sa Villaflor Corporation, hindi birong kumpanyang yan, ang sabi sa mga lumang balita. At mga taong nakakaalam ng kasaysayan, ang pamilyang iyon ay may madilim na bahid ng dugo at kahaman sa kapangyarihan. Sila ang nagmamay-ari ng mga kumpanyang walang awang pumatay sa negosyo ng pamilya natin noon. Natigilan si Luna. Napatigil ang kamay sa paghaplos sa ama. Ma, anong ibig mong sabihin? Anong koneksyon natin sa mga Villaflor? Umiling si Aling Elena, mabilis na pinunasan ang luha sa sariling pisngi gamit ang gilid ng kanyang damit at umiwas ng tingin. Wala anak, huwag mo nang alalahanin yun basta't ang mahalaga, mag-ingat ka kay Ricardo Villaflor. Ang mga taong mayayaman at makapangyarihan iba ang laro. Kapag nasaktan mo sila, lalamunin ka nila ng buhay. Ang mga salitang yon ng kanyang ina na iwang nakatatak sa isip ni Luna habang pabalik siya sa Maynila ng hapon ding iyon. Hindi niya alam, ang simpleng pagpasok niya sa buhay ng CEO ay hindi isang simpleng aksidente ng tadhana. Sa likod ng mga nagtataasang gusali at mararangyang opisina, may isang taong matagal nang nagmamaniobra ng mga pangyayari. Isang taong lihim na naghihintay ng tamang panahon para gamitin si Luna upang tuluyan sirain si Ricardo mula sa loob. At ang mismong nakaraan na pilit ibinabaon ng kanyang ina ay ang magiging pinaka-mainit na apoy na susunog sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang buwan ng puspusang pagsubok, puyat at walang katapusang tensyon, unti-unting nagbago ang sistema ng pakikitungo ni Ricardo Villaflor kay Luna Crisostomo. Bagamat nanatili itong strikto, mabilis magdesisyon at walang patawad sa mga simpleng pagkakamali, napansin na ni Luna ang mga banayad na pagbabago. Di na to basta-basta sumisigaw ng walang sapat na dahilan. Minsan pa nga sa gitna ng malalim na gabi, kung saan ang tanging ilaw sa kanyang opisina ang bukas, nadatna ni Luna ang CEO na nakayuko. Natutulog sa swivel chair dahil sa labis na pagod at sunod-sunod na board meetings. Sa halip na iwan tong ganon, kinuha ni Luna ang kanyang sariling malambot na jacket at marahang pinatong sa nanginginig na balikat ng lalaki. Nagising si Ricardo sa gitna ng dilim. Napabangon to ng biglaan ngunit natigilan nang maramdaman ang init ng tela sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Luna tahimik, abala pa rin sa pag-aayos ng mga huling dokumento sa kanyang maliit na mesa sa labas. Bakit di ka pa umuwi, Luna? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay rehistradong malambot, malayo sa karaniwang matinis at malamig nitong otoridad tuwing umaga. Dumingon si Luna, bahagyang nagulat. Tinatapos ko lang po itong huling financial statement para bukas ng umaga, sir, para wala na po kayong problemahin pagdating ninyo. Tumitig si Ricardo kay Luna nang may kakaibang lalim sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang boss sa kanyang empleyado, kundi bilang isang lalaking nakatingin sa isang babae na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa dilim at seryoso niyang mundo. Napansin niya ang kagandahan ni Luna na di kailanman na itago na simpleng formal na kasuotan. Ang mga matang may lalim ng kalungkutan, ang labing natural ang pula kahit walang kolorete, at ang katapatan nito sa trabaho na kailanman ay hindi niya nakita sa mga socialite at modelong nagkakandara pa sa kanya noon. Luna? Tawag nito habang dahan-dahang tumatayo at naglalakad papalapit sa kanyang lamesa. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo sa trabahong ito ng ganito katindi? Napatingin si Luna sa seryosong mukha ng CEO. Naroon ang isang bakas ng pag-aalala na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang kapangyarihan. Para sa pamilya ko, sir. Para sa ama ko na paralisado at sa nanay ko na nagsakripisyo ng lahat para lamang mabuhay kami.
Kailangan kong magtagumpay? May kakaibang kirot at emosyon ang dumaan sa mga mata ni Ricardo. Isang emosyon na matagal niyang kinubli sa mundo. Ang sakit at bigat ng pagiging ulila sa gitna ng malawak na karangyaan at yaman. Pareho pala tayo, bulong ni Ricardo sa sarili. Ang boses halos hindi narinig ni Luna sa lakas ng pag-ikot ng aircon. Ano pong sinasabi ninyo, sir? Tanong ni Luna, nagtataka. Wala. Mabilis na bawi ni Ricardo, binalik ang malamig na maskara sa mukha. Ngunit sa sandaling yon, ang makapal na pader na itinayo sa pagitan ng kanilang mga puso ay nagsimula ng gumuho ng tuluyan. Isang mabagsik at malakas na bagyo ang biglang tumama sa lungsod ng Maynila. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga pangunahing lansangan ay nilamon ng baha, kaya naman napilitang mas stranded sa gusali ng Villaflor Corporation. Sina Ricardo at Luna. Ang buong 50 palapag ay tila binawag ng katahimikan at ang ibang mga empleyado ay naunang umuwi o kaya nakuha ng lumabas bago pa man tuluyang sumara ang mga daan. Tanging ang malalaking silid pahingahan at opisina ng CEO sa itaas ang mga nag-iisang ilaw habang sa labas sunod-sunod na gumuhit ang nakasisilaw na kidlat na sinundan naman ng malalakas na kulog. Magkasama sila sa maluwag at modernong silid pahingahan. Ang tayong maririnig ay ang malakas na hampas ng ulan na makakapal na salamin ng bintana at ang hagupit ng hangin sa labas. Gutom ka na ba? Tanong ni Ricardo habang nakatayo sa tabi ng minibar. May hawak itong kristal na baso na may lamang amber na likido, isang mamahaling whiskey. Hindi siya lumingon, ngunit ramdam ni Luna ang tensyon sa bawat galaw nito. Umiling si Luna habang nakaupo sa gilid ng sofa. Mahigpit na yakap-yakap ang kanyang sarili dahil sa lamig na dala ng malakas na aircon. Hindi po sir, ayos lang po ako. Dahan-dahan, lumingon si Ricardo. Tiningnan ang panginginig ng mga daliri ng dalaga. Walang sinabi ang CEO, ngunit lumapit to bitbit ang isang tasa ng mainit na tsaa at sirang sandwich mula sa party. Nilapag niya ito ng marahan sa maliit na mesa sa harapan ni Luna. Kainin mo yan, utos nito, bagamat nawala ang dating talim at lamig ng kanyang dinig. Ayoko na magkasakit ang PA ko at maging dahilan para masira ang schedule. Tiningnan ni Luna ang tsaa bago dahan-dahang tumingin sa mga mata ni Ricardo. Isang mahinang ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Salamat sir, kaya pala kung minsan ubod kayo ng sungit at yabang, may natatago rin para kayong kabutihan sa inyong puso. Nang marinig ang salitang mayabang, napatigil si Ricardo. Ang mga mata nitong kulay apo ay nag-apoy sa kakaibang init. Dahan-dahan tong lumapit hanggang sa tumayo ito sa mismong harapan ni Luna. Ang lapit nila ay sapat para maramdaman ni Luna ang init at mabangong timpla ng hininga nito. Mayabang? Bulong ni Ricardo, ang boses ay mababa, rehistradong malapit sa isang mapanganib na haplos. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo kung gaano kadelikado ang lalaking to na tinatawag mong mayabang, Luna? Bago pa makatayo o makapag-isip si Luna ng dapat sabihin, mabilis sinarangan ni Ricardo ang magkabilang gilid ng sofa gamit ang kanyang braso. Tuluyang nakulong ang dalaga sa kanyang katawan. Ang buong paligid ay biglang tumahimik maliban sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Sir, sandali! Nanginginig na sambit ni Luna nang mapansing ang mga mata ni Ricardo ay nakatutok sa kanyang mga labi. Tigilan mo ang pagtawag sa akin ng sir kapag tayong dalawa lang, utos ni Ricardo. Ang tinig ay puno ng matagal na pigil na emosyon. At sa sandaling yon, bago pa makapagsalita si Luna, tuluyan nang sinara ni Ricardo ang espasyo sa pagitan nila. Ang halik ay nagsimula sa pagiging mapilit at nagbababala, ngunit habang tumatagal ito ay naging malalim, mainit at puno ng mga damdaming matagal nilang kinubli sa likod ng profesionalismo at takot. Si Luna,
Ang tanging nasa isip buong buhay ay magtrabaho at tulungan ang pamilya. Natagpuan ang kanyang sarili na dahan-dahang tumutugon sa bawat galaw ng labi ng kinatatakutang CEO sa buong bansa. Sa gitna ng malakas na bagyo sa labas, ang gabing yon ay naging simula ng isang apoy na hindi na kayang patayin ng sinuman. Ngunit ang pagmamahala na nagsisimulang sumibol sa gitna ng kadiliman at mga pagsubok ay may dalang panganib na mas mabigat kaysa sa inaasahan nila. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat sa kalangitan ng Maynila, matapos ang malakas na bagyo, isang mamahaling itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa madilim na bahagi ng basement parking ng Villa Corporation. Mula sa loob ng tinted na salamin ng sasakyan, isang pares na mga matang puno ng inggit at puot ang matagal nang nagmamasid sa entrance ng gusali. Si Marco Villaflor, ang pinsan ni Ricardo na matagal nang nag-aabang ng pagkakataon para agawin ang korona at posisyon sa kumpanya, ay nakangising pinapanood ni na Ricardo at Luna sa lobby. Magpatuloy kayo sa paglalaro. Mahinang bulong ni Ricardo sa kanyang sarili habang hawak ang isang litrato sa kanyang telepono. Isang kuha nung gabing magkasama sila sa opisina. Mas masakit ang pagbagsak kapag nasa pinakamataas na rurok na kayo ng kaligayahan. Malapit na ring magwakas ang kaharian mo, Ricardo. Di alam ni Ricardo at Luna na ang kanilang lihim na relasyon ay unti-unting ginagawang pinakamalakas na sandata laban sa kanila. Para kay Marco, ang simpleng PA na si Luna ang magiging pinakamainam na kahinaan ng walang talo umanong CEO. Kinahapunan muling ipinatawag ni Ricardo si Luna sa loob ng kanyang pribadong opisina. Sarado ang mga blinds at ang mukha ng CEO, seryoso at bakas ang labis na pag-iingat. Luna, panimula ni Ricardo habang lumapit to, hinawakan ng mga kamay ng dalaga. Mula ngayon nais kong maging doble ang pag-iingat mo. Wag mong sasabihin kahit kanino ang anumang nangyari sa pagitan nating dalawa, lalo na sa labas ng gusaling to. Nagtataka at medyo nasaktan si Luna sa sinabi nito. Hinila niya ang kanyang kamay. Bakit, Ricardo? Nahihiya ka ba sa akin dahil simpleng empleyado lang ako at ikaw ang CEO? Umiling agad si Ricardo, ang mga mata ay puno ng tapat na takot at pag-aalala. Hindi mo naiintindihan, Luna. Hindi sa nahihiya ako sa'yo. Ang totoo, may mga taong nag-aabang sa bawat pagkakamali ko para sirain ako. Kung malalaman nilang malapit ka sa akin, gagamitin ka nila para saktan ako. At hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo nang dahil sa akin. Tumitig si Luna sa mga mata ni Ricardo at nakita niya ang sinseridad doon. Ngunit bago pa siya makatugon, naramdaman nilang dalawa na ang hakbang nila ay binabantayan na ng isang hindi nakikitang kalaban na handang sumira sa kanilang kinabukasan. Isang engranding anibersaryo at formal na gala ang ginanap sa buong Grand Ballroom ng pinakamalaking hotel sa lungsod ng Makati para sa ika-50 taon ng Villaflor Corporation. Dumalong lahat ng pinakatanyag na mukha sa lipunan, mga politiko, bilyonaryo, sikat na negosyante at miyembro ng alta sosyedad. Bilang personal assistant kasama ni Ricardo si Luna sa nasabing pagtitipon. Suot ng isang mahaba at simpleng gintong bestida na ipinahiram mismo ni Ricardo, agaw pansin ang natural na ganda ni Luna sa gitna ng mga kababaihang nakasuot ng mga damit na gawa sa mga kilalang international designer. Ngunit ang gabing yon na dapat ay puno ng kasiyahan at tagumpay, unti-unting masisira na isang pamilyar at nakakatakot na multo mula sa nakaraan. Habang umiinom si Luna ng sparkling water sa isang tahimik na sulok ng ballroom habang pinapanood si Ricardo na nakikipag-usap sa ilang dayuhang mamumuhunan, isang matandang lalaking nakasuot ng itim na tuxedo ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Don Lorenzo, ang dating malapit na kasosyo sa negosyo ng ama ni Luna nung panahong malakas pa ang kanilang pamilya. Ikaw ba ang anak ni Eduardo Crisostomo? Tanong ng matanda. Ang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mukha ni Luna. Nanigas ang buong katawan ni Luna. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Opo, paano ninyo po nakilala ang ama ko?
Bago pa makapagsalita si Don Lorenzo, naramdaman na ni Luna ang isang pamilyar na malamig at mabigat na presensya sa kanyang tagiliran. Si Ricardo agad na inakbayan ni Ricardo ang bewang ni Luna. Ang mga mata ay may malalim at nagbababala na nakatingin sa matanda. May problema ba dito? Don Lorenzo, malamig na tanong ni Ricardo. Ang boses ay rehistradong may halong tensyon sa panga. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilip sa labi ng matanda. Wala naman, Ricardo. Nagugulat lang ako sa babaeng katabi mo ngayon. Ang pinagkakatiwalaan mong PA ay anak mismo ng lalaking sumira at nagloko sa pamilya ninyo noon. Natigilan si Luna. Nalaki ang kanyang mga mata at dahan-dahan lumingon kay Ricardo. Ano ang ibig niyang sabihin, Ricardo? Di nakapagsalita si Ricardo. Ang mga mata nito na laging may otoridad ay napuno ng biglaang takot. Ang tanging beses na nakita ni Luna na natakot ang pinaka-kinatatakutang CEO sa buong bansa. Pagka-uwi nila mula sa Marangyang Gala, ang tahimik at malamig na penthouse ni Ricardo ay para naging isang kulungan ng mga hindi nasabing salita at mabigat na tensyon. Bago pa man makahinga ng maluwag si Ricardo, humakbang si Luna papalayo sa kanya. Ang mga matay namamaga at nanginginig ang mga labi sa halo-halong sakit at pagkalito. Ang pamilya ko ba? Ang pamilya ba namin ang dahilan kung bakit naghirap at nawasak ang pamilya mo noon? Umiling na mabilis si Ricardo. Lumapit to para hawakan ng mga kamay ng dalaga, ngunit marahas na umatras si Luna. Tila bawat pagdikit nito ay isang dagdag na sugat sa kanyang dibdib. Luna, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Ricardo. Ang tinig ay puno ng desperasyon na kailanman hindi pinakita ng CEO sa ibang tao. Hindi ganon ang buong kwento. Mag-usap tayo ng maayos. Ilang buwan mo nang alam to, Ricardo? Sigaw ni Luna. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong malawak na silid. Kaya mo ba ako kinuha noon bilang PA para paglaruan? Para sadyang pahirapan at pagbayarin sa mga kasalanang nagawa ng ama ko noon sa'yo? Hindi, sigaw pabalik ni Ricardo. Ang galit at takot ay sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kanyang ulo bago muling tumingin ng diretso kay Luna. Oo, alam ko kung sino ka mula pa sa unang araw na tumapa ka rito. Alam ko na ikaw ang anak ni Eduardo Crisostomo, pero habang tumatagal, habang nakikita kitang lumalaban at nagpapakatsaga, nagbagong lahat. Hindi nagalit ang nararamdaman ko kundi pagmamahal. Luna, minahal kita ng totoo. Natigilan si Luna sa tapat ng pag-amin na yon. Ang salitang minahal kita ay parang malamig na kidlat na tumama sa gitna ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng tamis ng pag-amin, ang bigat ng panlilinlang at ang mga buwang tinago ni Ricardo ang katotohanan ay mas mabigat dalhin. Huli na ang lahat para sa mga salitang yan, bulong ni Luna habang umiiling. Ang mga mata ay puno ng pait. Hindi ko kayang manatili dito. Ang bawat segundo ko sa tabi mo parang panlilinlang. Bago pa man makahakbang si Ricardo para pigilan siya, mabilis na tumalikod si Luna, binuksan ang pintuan ng penthouse at nagmamadaling tumakbo palabas. Iniwan niya ang pinakakilalang CEO sa bansa na nakatayo na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Durog ang puso, walang nagawa habang pinapanood ang paglayo ng nag-iisang babaeng minahal niya ng totoo. Lumipas ang 2 linggo na parang walang katapusang bangungot para kay Ricardo Villaflor. Ang malaking opisina sa ika-50 palapag ng Villaflor Corporation na dating sentro ng kanyang tagumpay ay bumalik sa dating yelo at kadiliman. At ang mas malala pa ngayon dahil ang dating kinatatakutan na workaholic devil tila naging isang lalaking nawala ng kaluluwa at direksyon sa buhay. Walang tigil sa pag-inom ng alak si Ricardo. Gabi-gabi sa loob ng kanyang madilim na penthouse. Paulit-ulit na tinititigan ang bakanting desk sa labas ng kanyang opisina kung saan madalas nakaupo si Luna. Pinilit niyang harapin ang dalaga sa bawat sulok ng Maynila, ngunit nagtago ng husto ang pamilya Crisostomo upang tuluyang maputol ang anumang koneksyon sa kanya. Samantala, si Luna
ay tuluyang bumalik sa kanilang lumang tahanan sa gitna ng lungsod para mabuhay at makatulong muli sa patuloy na pagpapagamot ng kanyang paralisadong ama na masukan siya bilang isang simpleng cashier sa isang maliit at bukas ng 24 oras na convenience store. Araw-araw ang kanyang mga mata ay namamaga. Sa kakaiyak tuwing sumasapit ang gabi, pilit niyang binubura sa kanyang isip ang mukha, ang mga boses at ang mga mapupusok na halik ni Ricardo. Ngunit sa tuwing pipikit siya, ang tanging naaalala niya ang init ng yakap ng lalaki at ang sensiridad ng mga ito nung gabi na umaminto ng pag-ibig. Bakit kailangan ganito kasakit? Tanong niya sa kanyang sarili habang nagbibilang ng barya sa harap ng lumang cash register. Isang gabi, habang alas 12 ng madaling araw, tahimik ang paligid ng convenience store at tanging ang humuhuning fluorescent light ang nagbibigay liwanag. Habang nag-aayos siya ng mga paninda sa estante, naririnig niya ang pagtunog ng pinto. Hudyat ng pagpasok ng isang customer. Hindi agad dumapit si Luna dahil abala siya sa pag-aayos, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat ng hangin sa loob ng maliit na tindahan. Nang lumingon siya para batiin ng kliyente na patigil ang kanyang paghinga, nakatayo sa harap ng counter si Ricardo Villaflor. Payat na payat ang mukha nito, magulo at walang ayos ang magulong buhok at ang mamahaling puting polo ay lukot-lukot na parang ilang araw ng suot. Ang mga mata nitong laging puno ng kapangyarihan namumula ngayon at puno ng mga luha na nagbabadyang pumatak. Luna? Ang boses nito ay basag, nanginginig at puno ng matagal na pagod at desperasyon nang bigkasin ng kanyang pangalan. Naniga si Luna sa kanyang kinatatayuan, parang gustong tumakbo ng kanyang mga paa. Ngunit ang kanyang buong katawan tila pako sa sahig. Bakit ka nandito? Nanginginig niyang tanong, pilit pinatatatag ang boses. Umalis ka na, Ricardo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi ako aalis. Matigas sa sagot ni Ricardo habang unti-unting lumalapit sa counter. Sa harap ng gulat na cashier at sa gitna ng maliit na tindahan, dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa mismong sementadong sahig sa paanan ni Luna. Walang pakialam sa kanyang estado, kayamanan o sa mga taong maaaring makakita sa kanya. Patawarin mo ako, Luna. Patawad kung tinago ko sa iyong totoo dahil sa takot na mawala ka sa akin. Kahit anong gawin ko, kahit anong pilit kong kalimutan ka, ikaw at ikaw lang hinahanap ng puso ko araw-araw. Ipaglaban natin to, Luna. Huwag mo akong sukuan. Ngunit bago pa makatagon si Luna sa mapagpakumbabang pagmamakaawa ni Ricardo habang to'y nakaluhod sa malamig na sementadong sahig ng convenience store, isang marahas at sunod-sunod na putok ng barel ang biglang bumasag sa tahimik at madilim na gabi sa labas. Ang matinis na tunog ng basag na salamin ng tindahan ay sumunod. Isang bala ang tumama sa dingding malapit mismo sa ulo ni Ricardo dahil lalo pang mapalingon to na may matinding gulat at alertong galit. Mula sa madilim na lilim ng abandonadong gusali, sa tapat ng kinuha nitong tindahan, dahan-dahang lumalabas si Marco Villaflor. May suot tong demonyong ngiti sa labi habang nakatutok ang isang itim na kalibre 45 barel sa kanilang direksyon. Kasunod ang tatlong armadong lalaki na nakaitim ng jacket at nakamaskara, handang pumatay ng anumang oras. Ang ganda naman ng madilim na eksenang to. Sarkastikong sabi ni Marco habang naglalakad papalapit sa sirang pintuan ng tindahan. Mabagal ang mga yabag, puno ng kayabangan. Ang pinaka-makapangyarihang CEO ng Villaflor Corporation lumuluhod na parang isang basang aso sa paa ng anak ng taong sumira sa pamilya natin noon. Nakakaawa ka, pinsan. Mabilis at tumayo si Ricardo mula sa pagkakaluhod. Sa kabila ng panganib, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Agad niyang hinila si Luna at siniksik sa kanyang likuran. Hinaharangan to gamit ang kanyang sariling katawan upang protektahan ng dalaga sa anumang masamang mangyayari. Tumahimik ka, Marco, sigaw ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw sa buong kalsada, puno ng nagbabantang otoridad. Kung may galit ka sa akin mo ibuhos. Huwag mong idadamay si Luna.
Protektahan mo pa siya? Tawa ni Marco ng malakas. Ang tunog ay parang latigo na humahagupit sa gabi. Hindi mo ba alam, Ricardo? Hanggang ngayon ba naman bulag ka pa rin sa katotohanan? Ang malaking aksidente noon na nagpaparalisa sa ama ng babaeng to ay pumatay sa mga magulang natin. Hindi isang simpleng aksidente. Sadyang binangga at sinadya ng tatay ng babaeng to ang sasakyan ng pamilya natin noon para lamang agawin ng posesyon, limasin ang kaba ng Villaflor Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Luna sa narinig. Parang nawala ng hangin ang kanyang baga. Nanginginig siyang sumilip sa gilid ng balikat ni Ricardo. Ang mga luhay muling bumagsak sa kanyang mga pisngi. "Huwag kang magsinungaling," bulong niya, basag ang boses. "Hindi magagawa ng ama ko yon." Totoong sinabi niya, Luna. Seryoso at mabigat na pag-amin ni Marco habang tinutok ang baril ng direkta kay Ricardo. "Tanungin mo ang mahal mong CEO. Matagal niya nang alam ang dokumentong nagpapatunay na ang pamilya niyo ang pumatay sa mga magulang niya, pero pinili niyang pagtakpan dahil nagpabulag siya sa malalanding mata mo." Dahan-dahan lumingon si Luna kay Ricardo. Ang mga mata ng lalaki puno ng takot, hindi para sa sarili kundi takot na mawala si Luna ngayon na nalaman na nito ang pinakamatinding sikreto. "Totoo ba yon, Ricardo?" Nanginginig na tanong ni Luna habang unti-unting umaatras palayo sa kanya. Alam mo ba ang pamilya namin ang sumira sa inyo, pero pinatulan mo pa rin ako?" "Oo, alam ko, Luna." Pag-amin ni Ricardo, ang tinig ay puno ng kirot habang pilit umaabante para hawakan siya. "Pero noon yon, walang kinalaman ng nakaraan ng mga magulang natin sa nararamdaman ko para sa'yo. Minahal kita ng walang halong kasinungalingan. Masyadong madugo ang pagitan natin." Umiiyak na sambit ni Luna habang umiiling ng paulit-ulit. "Huwag kang gagalaw, Ricardo," sigaw ni Marco nang tangkain itong lapitan si Luna. Ngunit sa isang iglap ng mabilis sa pagkakataon, nang ibaling ni Marco ang tingin kay Luna para hilahin to, mabilis sumugod si Ricardo. Ginamit ito lahat ng kanyang lakas para agawin ang baril mula kay Marco. Nagtulakan sila sa sahig, nagbuno sa gitna ng basag na baso at mga kalat na paninda. Hanggang sa gitna ng kanilang pag-aagawan, biglang pumutok ang baril. Isang daing ng sakit ang umalingaw-ngaw. Si Marco bumagsak sa sahig, hawak ang kanyang dugoang balikat, habang ang mga tauhan nito ay nataranta na makitang paparating na ang mga pulis at ang mga personal na gwardya ni Ricardo na sumunod sa kanya mula sa Maynila. Ngunit sa gitna ng usok, putok at kaguluhan, nang lumingon si Ricardo para hanapin si Luna, huli na ang lahat. Ang tanging nakita niya ay ang pagharurot na isang lumang tricycle papalayo sa dilim ng gabi. Dala ang babaeng tuluyang lumayo dahil sa bigat ng katotohanan. Para makalayo sa sunod-sunod na bangungot, trahedya at sakit ng damdamin sa kanyang mundo sa Maynila, nagpasya si Luna na kailangan na nilang lumayas. Kasamang kanyang ina at ang paralisadong ama na nakasakay sa isang lumang wheelchair. Sumakay sila sa isang pampasaherong bus, patungo sa isang liblib, tahimik at malayong nayon sa lalawigan ng Bicol kung saan may natitira pa silang malayong kamag-anak na handang tumanggap sa kanila. Ang biyahe ay umabot ng halos 12 oras. Habang nakatingin si Luna sa bintana ng bus, pinapanood ang pagpapalit ng matatayog na gusali ng syudad patungo sa malalawak at luntiang bukirin at kabundukan. Ang kanyang mga luha patuloy na pumatak ng tahimik. Pakiramdam niya para siyang basahan na piniga ng tadhana. Ubos na ang lakas, bakas ang puso, at walang katiyakan ang bukas. Pagdating nila sa maliit at payak na kubo sa Bicol, sinubukan nilang magsimulang muli mula sa wala. Kumuha si Luna ng trabaho bilang isang voluntaryong guro sa maliit na eskwelahan sa Nayon, habang si Elena ang nag-aalaga kay Mang Eduardo. Sa tuwing nakikita niya ang mga batang masayang tumatakbo sa damuhan, pilit niyang pinapangiti ang sarili. Ngunit sa tuwing sasapit ang tahimik na gabi, ang mukha ni Ricardo ang nagiging tanging imahe sa kanyang isip. "Paalam na, Ricardo?" Paulit-ulit niyang bulong sa malamig na hangin ng bukid. "Hayaan mo nang maghilom ang mga sugat ng ating nakaraan." Samantala sa Maynila, ang buhay ni Ricardo naging isang buhay na impyerno.
Matapos ang gabing yon ng pamamaril, sinigurado niyang makukulong si Marco habang buhay dahil sa mga kasong tangkang pagpatay at pag-atake. At ilegal na pagmamayari ng baril, pati na rin ng mga ebidensya ng korporasyon na nagpapatunay ng mga ilegal nitong transaksyon noon. Ngunit ang pagkakakulong ni Marco ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Ricardo. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang pagkawala ni Luna. Hindi tumigil si Ricardo kahit isang segundo sa paghahanap sa dalaga. Ginamit niya ang buong yaman, impluensya at network ng Villaflor Corporation. Inutusan niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na suyuri ng bawat sulok ng bansa. Araw-araw hawak niyang maliit na litrato ni Luna habang nakatingin sa ulan mula sa kanyang opisina. Makalipas ang 3 buwan ng walang tigil na pag-aabang at paghahanap, sa wakas tumunog ang telepono sa kanyang pribadong sekretarya ng madaling araw. "Sir," panimula ng sekretarya na may bakas ng pagod na may ngiti sa boses. "Nakita na namin si Ma'am Luna, kasamang kanyang pamilya. Namumuhay sila ng tahimik sa isang liblib na probinsya sa Bicol." Nang marinig yon, napatayo si Ricardo sa kanyang upuan. Ang pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata biglang napalitan ng isang matinding apoy ng pag-asa. Walang pinalampas na sandali si Ricardo. Agad niyang iniutos ang paghahanda ng kanyang sasakyan. At sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagmaneho siya ng mag-isa patungo sa mahabang daan papuntang Bicol. Handang suungin ang anumang layong muling makapiling lamang ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang buong pagkatao. Isang hapon, ang kalangitan sa liblib ngayon sa Bicol ng nayon nang kumulog at nagdilim. Ang tahimik at payapang paligid ay sinalubong ng malakas at rumaragasang buhos ng ulan na siyang karaniwang nararanasan sa lugar sa tuwing sumasapit ang tag-ulan. Si Luna, nakatatapos lamang magturo sa maliit na eskwelahan, ay nagmadaling mag-impake ng kanyang mga gamit sa silid-aralan. Dahil naiwan niya ang kanyang payong sa kanyang maliit na kubo, napilitan siyang maghintay sa ilalim ng lumang bubong ng waiting shed sa tabi ng kalsada habang pinapanood ang pagbuhos ng malakas na patak ng ulan sa lupa. Tahimik siyang nakatayo ron, yakap-yakap ang kanyang sarili upang labanan ang lamig ng hanging dala ng bagyo. Nang biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na makina ng isang itim na SUV na huminto sa harap ng waiting shed. Ang sasakyang ito ay mukhang hindi napabagay sa madamo at putikang kalsada ng nayon, ngunit wala itong pakialam sa dumi. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas sa isang lalaking basang-basa na sa ulan. Wala siyang suot na payong o jacket para protektahan ang sarili. Ang kanyang mamahaling puting polo dumikit na sa kanyang katawan. At ang buhok nito ay basa at nakalugay sa noo. Nang iangat ni Luna ang kanyang tingin, nanigas ang kanyang buong katawan. Si Ricardo. Nakatayo si Ricardo, ilang metro lamang ang layo mula sa kanya. Humihingal at nanginginig. Hindi lamang sa lamig ng ulan kung hindi dahil sa matinding emosyon ng pagod. Takot na baka huli na ang lahat at ang hindi mapipigil na kaligayahan sa wakas ng pagkikita nila pagkatapos ng ilang buwan na paghahanap. "Luna," tawag ni Ricardo. Ang boses ay basag at halos matabunan na ang malakas na ulan. Umatras si Luna habang nanginginig ang mga labi. Napailing habang hinaharangan ng kanyang mga kamay ang sarili. "Bakit ka nandito, Ricardo? Paano mo ako natagpuan? Hindi nga ba't sinabi ko sa'yo noong tapos na tayo? Huwag mo na kaming gagambalain pa rito." Sa halip na tumigil, dahan-dahan, lumakad si Ricardo papalapit sa kanya. Walang pakialam na binabasa ng ulan ang buong pagkatao nito. Nang makalapit siya ng tuluyan mariin at taos-pusong sabi ni Ricardo, ang mga luha sa kanyang mga mata ay nahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. "Kahit liblib pa ang sulok na ito ng mundo, kahit abutin pa ako ng taon sa paghahanap sa'yo, susundan at susundan kita. Dahil ang buhay ko wala nang kwenta simula nung araw na iniwan mo ko sa Maynila." Natawa si Luna sa tapat at walang sawang pagsuyo ng lalaki.
Ang galit at takot sa kanyang dibdib dahan-dahang natunaw, pinalitan ng matinding kirot ng pagmamahal na pilit niyang tinatago. Sa pamilya mo, sa pamilya ko. Niyakap siya na mahigpit ni Ricardo. Binigay niya ang lahat ng init at katiyakan na kailangan ng kanyang nag-iibang puso. Huwag kang matakot, Luna. Ako nang bahala sa lahat. Tayo na ang tatapos sa sumpa ng ating nakaraan. Habang patuloy bumubuhos ang malakas na ulan sa labas ng lumang waiting shed, ang tahimik na nayon ng Bicol ay tila naging saksi sa muling pagkikita ng dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana ngunit pinaglayo ng nakaraan. Nakapulupot pa rin ang mga braso ni Ricardo sa bewang ni Luna, habang ang mukha ng dalaga ay nakabaon sa dibdib ng lalaki. Basang-basa ang kanilang mga damit, kapwa nanginginig sa lamig. Ngunit sa kabila ng lamig ng panahon, ang init ng kanilang paglalapad nagbigay ng kakaibang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Dahan-dahang iningat ni Ricardo ang baba ni Luna upang tumingin to ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang mga mata ng sikat at makapangyarihang CEO ay wala na ang dating yabang at lamig. Sa halip, ang tanging makikita mo rito ay ang walang hanggang sensibilidad at pagmamakaawa. Luna, pakinggan mo ko, panimula ni Ricardo. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Alam ko na ang tungkol sa malamlan na makasaysayan ng pamilya natin. Alam ko ang mga kasalanang nagawa ng iyong ama noon sa aking pamilya. At alam ko rin ang mga kasinungalingang ginamit ni Marco para lalo tayong paglayuin. Ngunit handa akong bitawan lahat ng galit at paghihiganti. Ang tayong gusto ko lamang ay ikaw. Umiling ng marahan si Luna, ang mga labi nanginginig habang tinititigan ang mukha ng lalaking labis niyang minahal. Di ganon kadali yon, Ricardo. Paano kung magtagpo ulit tayo sa Maynila? Paano ang pamilya mo? Tatanggapin ba nila ang anak ng taong sumira sa kanila? At higit sa lahat, paano ko matitiis na makitang nasasaktan ka ng dahil sa akin? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Luna. Mariing tugon ni Ricardo habang hinahaplos ang basang pisngi ng dalaga gamit ang kanyang nanginginig na palad. Ang pamilya ko matagal nang nawala at ang tayong pamilya na gusto kong buuin ngayon ay ikaw at ang iyong mga magulang. Hindi kita iniwan sa Maynila para lang mawala ka ulit sa buhay ko. Babalik tayo sa Maynila hindi para magtago kundi para harapin lahat ng magkasama. Tahimik na pinagmasdan ni Luna ang katotohanan sa mga mata ni Ricardo. Naramdaman niya ang bigat ng mga desisyong naghihintay sa kanila, ngunit naramdaman din niya ang tibay ng pangako ng lalaki. Sa gitna ng rumaragasang ulan, dahan-dahang tumango si Luna. Isang simpleng pagtango na nagbago sa takbo ng kanilang tadhana. Kinaumagahan, matapos makipag-usap ni Ricardo ng may buong paggalang sa mga magulang ni Luna at ipangako ang kaligtasan at kinabukasan ng pamilya, sumakay silang muli sa sasakyan pabalik ng Maynila. Di na sila tumatakbo palayo sa nakaraan. Sa halip, handa na silang harapin ang huling yugto ng kanilang laban para sa pag-ibig at katarungan. Ang pagbabalik ni Ricardo at Luna sa Maynila ay hindi sinalubong ng kadiliman kundi ng maliwanag ng sikat ng araw na tumatagos sa matatayog na salamin ng Villaflor Corporation. Sa pagkakataong to, walang bahid ng takot ang mata ni Luna habang pinagmamasdan niya ang gusali kung saan nagsimula lahat ng kanyang paghihirap at tagumpay. Hawak-hawak ni Ricardo ang kanyang kamay ng may mahigpit at buong pagmamalaki. Pinapakita sa buong kumpanya ng babaeng nasa tabi niya, hindi na lang isang simpleng empleyado o tagapagsilbi, kundi rin ng kanyang buhay at kasama niya sa pagharap sa bawat bukas. Bago pa man sila tuluyang pumasok sa opisina, tumaan muna sila sa isang pribadong pagtitipon kung saan inayos na ni Ricardo lahat ng dokumentong legal para sa kaligtasan at tuluyang pagpapagamot ng ama ni Luna, si Mang Eduardo. Binasura ng mga abogado ng pamilya Villaflor lahat ng lumang kaso at alitan na minanapa mula sa nakaraan. Habang ang traidor na si Marco tuluyan ng nabulok sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen at patong-patong na kaso. Wala nang anino ng nakaraan ang natitira para magsilbing balakid sa kanilang pagmamahalan. Sa loob ng maluwag at marangyang penthouse ni Ricardo, habang tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng buong lungsod sa ibaba, dahan-dahan lumuhod si Ricardo sa harap ni Luna. Sa pagkakataong to, walang takot, walang putok ng baril at walang pangamba, tanging katahimikan ng gabi at ang sinseridad ng kanyang pag-ibig.
Luna Crisostomo, bungad ni Ricardo. Ang boses ay puno ng emosyon habang nilalabas sa isang maliit na itim na kahon na naglalaman ng isang kumikinang na brilyanteng singsing. Binago mo ang madilim kong mundo. Pinatunayan mo sa akin ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa nakaraan, kundi sa katapatan ng puso. Makakasama ba kita habang buhay? Papayag ka bang maging asawa ko? Napaiyak si Luna sa labis na kaligayahan. Ang mga luhang to hindi na dahil sa sakit o pangamba, kundi sa wakas ay luha ng tagumpay at wagas na pagmamahal. Tumango siya ng paulit-ulit habang nakangiti at sinuot na sa kanyang daliri ang singsing ng pangako. Oo, Ricardo, sagot ni Luna habang sinasalubong ang kanyang mga labi sa isang matamis at puspos na halik ng pagmamahalan. Handa akong makasama ka sa hirap at ginhawa magpakailanman. Makalipas ng ilang buwan ng puspusang paghahanda, dumating na ang pinakahihintay na araw na magpapatunay na ang tunay na pag-ibig kayang lampasan ng anumang unos, galit at trahedya na nakaraan. Ang isang marangya ngunit solemn ng kasalan, ginanap sa isang malawak at magandang glass chapel na nakaharap sa sikat ng karagatan ng Tagaytay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin sumasabay sa mainit na emosyon ng mga taong dumalo. Ang buong paligid na papalamutian ng libo-libong puti at pulang rosas, simbolo ng kadalasayan ng bagong simula at ng wagas na pagsinta na namamagitan kina Ricardo at Luna. Ang mga imbitado eksklusibo lamang sa malalapit na kaibigan, ilang pinagkakatiwalaang kasamahan sa negosyo at ang pamilyang pinakamahalaga sa kanila. Si Mang Eduardo, bagamat nasa wheelchair pa rin, patuloy na nagpapagaling, ay naroon sa unang hanay ng mga upuan. Ang kanyang mga matay nagniningning sa luha ng kaligayahan habang pinapanood ang kanyang anak na babae na unti-unti naglalakad sa mahabang aisle, suot na isang napakagandang puting pangkasal na bestida na may disenyong gawa ng mga tanyag na modista. Si Aling Elena naman tahimik na pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang isang panyo, punong-puno ng pasasalamat sa Diyos dahil sa wakas natagpuan na ni Luna ang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Sa kabilang dulo ng altar, naghihintay si Ricardo Villaflor. Suot ng isang formal na itim na tuxedo na lalong nagpalitaw ng kanyang tikas at kagapuhan. Ang dating kilala bilang malamig at mapagmataas na workaholic devil ay iba na ngayon. Ang kanyang mukha ay naaninaga ng isang buo at wagas ng ngiti, habang ang kanyang mga mata nakatutok lamang kay Luna na parang ito na ang natatanging liwanag sa buong mundo. Wala nang bakas ng galit, puot o takot sa kanyang dibdib. Tanging pangako ng habang buhay na paglilingkod at pagmamahal sa babaeng nagpatino at nagpabago sa kanyang buhay. Nang makalapit si Luna sa dulo ng aisle, iniabot ni Mang Eduardo ang nanginginig nitong kamay kay Ricardo habang may bulong na sinabi, "Alagaan mo ang anak ko, Ricardo. Siya lang ang buhay namin." Tumango si Ricardo nang may buong paggalang at pagpapakumbaba. Hinalikan ng kamay ng matanda bago kinuha ang kamay ni Luna upang sabay silang humarap sa pari. Mga kapatid, nagtipon tayo ngayon upang saksihan at bendisyonan ang pag-iibigan ng dalawang pusong ito. Simula ng pari habang ang buong kapila ay balot ng taimtim na katahimikan. Dumating ang sandali ng pagitan ng mga panata. Upang humawak si Ricardo sa mga nanginginig na daliri ni Luna, ang kanyang tinig ay matatag, puno ng emosyon at rinig lahat ng naroon. Luna Crisostomo, simula nung araw na pumasok ka sa buhay ko, binago mong bawat sistema ng pagkatao ko. Tinuruan mo kong magmahal ng totoo, tumawad at lumaban, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa ating kinabukasan. Sa harap ng Diyos at ng mga taong to, pinapangako ko, mamahalin kita sa bawat araw ng buhay ko, sa hirap at ginhawa, sa liwanag at sa dilim. Ikaw ang una at huling mamahalin ko, magpakailanman. Kasunod nito, huminga ng malalim si Luna. Pinipigilan ng pag-iyak habang nakatingin sa lalaking nagturo sa kanya na lumaban ng mga pagsubok. Ricardo Villaflor, akala ko noon, ang mundo ay puno lamang ng sakit at kawalang katarungan. Ngunit pinakita mo sa akin na sa gitna ng kadiliman ng ating nakaraan, may pag-ibig na kayang maghilom sa lahat ng sugat. Tinatanggap kita bilang aking kabiyak, kasama sa bawat pagsubok at tagumpay.
Pangako kong mananatili ako sa tabi mo, hinding-hindi kita iiwan at mamahalin kita hanggang sa huling tibok ng aking puso. Nang mailagay ang mga singsing at mabitawan ang matatamis na salitang I do, binigay ng pari ang huling basbas. Sa kapangyarihang ipinagkalob sa akin, dinedeklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong bride. Dahan-dahan, tinaas ni Ricardo ang belo ni Luna. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ang buong kapilya sumabog sa masigabong palakpakan at hiyawan ng mga mahal nila sa buhay. Ang halik na yon ay hindi lamang simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib, kundi ang pinal na selyo ng pagtatapos ng kanilang mga pinagdaanang hirap. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig, gaano man katagal ang gabi, sisikat at magwawagi sa huli. 5 taon ang lumipas mula na isagawa ang tahimik ngunit marangyang kasalan sa Tagaytay. Ang dating malamig, madilim at nababalot ng buot na penthouse ni Ricardo Villaflor tuluyan nang napuno ng liwanag, buhay at tunay na kagalakan. Ang dating kinatatakutang workaholic devil ng buong korporasyon, kilala na ngayon bilang isang mapagmahal na ama at asawa na mas pinipiling maagang umuwi sa kanilang tahanan upang makasama ang kanyang pamilya kaysa magtrabaho ng magdamag sa opisina. Sa malawak na luntiang hardin ng kanilang bagong tahanan sa labas ng lungsod, isang maliit na bata na may matatalas na mata at mapanuring mukha, si Richard Jr., ang kanilang panganay na anak na lalaki. Ang masayang nagtatakbuhan habang buong pagmamahal na pinapanood ni Luna at Ricardo. At sa tabi ng kanilang mag-asawa, hawak pa rin ni Mang Eduardo ang kanyang tungkod habang nakaupo sa isang silyang tanso. Kasama si Aling Elena na naghahain ng merienda. Ang mga sugat ng nakaraan, ang korupsyon ni Marco at ang madilim na kasaysayan ng dalawang pamilya, tuluyan ng naging abo na tinangay ng hangin. Pinalitan ng kapayapaang matagal nilang pinaglaban. Dahan-dahan, lumapit si Ricardo sa likuran ni Luna. Niyakap to ng mahigpit sa bewang habang binababa ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Tanaw nila ang paglubog ng araw na nag-iiwan ng kulay kahel na ginto sa kalangitan. Anong iniisip mo, mahal ko? Bulong ni Ricardo sa tenga ni Luna. Ang boses puno ng lambing na para sa asawa lamang niya inilalaan. Lumingon si Luna. Sinandal ang ulo sa matatag na dibdib ng lalaki at gumiti ng buong puso habang tinititigan ang kanyang pamilya. Iniisip ko lang kung gaano kalayong narating natin, Ricardo? Sagot ni Luna habang marahang hinahawakan ng kamay ng asawa kung saan nakasuot pa rin ang kanilang mga singsing. Akala ko noon ang kwento natin ay nakatakdang magtapos sa sakit at paghihiganti. Hinawakan ni Ricardo ang mukha ni Luna. Tinitigan nito ng may walang hanggang pagsinta habang tinutuwid ang hibla ng buhok nito. Mali sila, Luna, mariing bulong ni Ricardo. Ang kwento natin ay hindi na din kailanman natapos sa dilim. Dahil sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat kabanata ng ating buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hanggang sa huling hininga ko, hinalikan ni Ricardo ang noo ni Luna sa ilalim ng sumisikat na mga bituin sa gabi. Isang patunay na ang wagas na pag-ibig, gaano man kabigat ang dumaang unos, ay laging nagwawagi at nagbibigay ng pinaka magandang wakas.